sa totoo lang, I can't deny, pero itong si Sara Duterte is sa ngayon, para sa akin, malabong ma-impeach. Malabo siyang ma-impeach kung 24 pa din ang senador na nakukuha na ng two-third votes even though na 22 na lang ang nagpa-function. So, impeachment is an impossible dream. Gets ninyo, mga minamahal? Impeachment is an impossible dream. Diba? Must get two-third of the ones I have only. Totoo. Kung sino yung active. Diba? Sino yung ganito kasi sorry Supreme Court. Sorry sa ating 1987 Constitution. Medyo nalalabuan tayo sa terms, agreement, condition, sa nakasulat sa libro, sa ating saligang batas. Medyo may kulang. May kulang may kulang, mga minamahal. Sa totoo lang, the framers of the Constitution did not anticipate that the legislative branch could be weaponized. Sabi ni Patricio, we have to follow the Constitution, Mima. We are a country of laws. Yes, totoo, Charlie Wishki. I agreed. However, walang kalinawan. But still, they have to do the impeachment trial. Walang kalinawan kasi ang numbers. Kasi impeachment is a number games. Again, ulitin ko. Impeachment is a number game. So, how can we get 16 na senador if ang nagpa-function is 22, yung dalawa nawawala sa ere kasi yung isa fugitive? Hindi ko pinagbabasihan kung nakakulong siya, may ano na siya. Nagtatago si Bato. Di ba? Nagtatago si Bato eh. So ngayon na nagtatago siya, active pa ba siya? Hindi nga nagpapakita. Gets ninyo, mga minamahal? Si Senator Bongo, tingnan ninyo. Pinaghahanap na din ngayon. So makakapag-participate pa kaya yan sa impeachment if ever ba na totoo na dumating yung warrant? Di ba, mga minamahal? So, I hope you get my point. Di ba? Nakukuha ba natin yung yung punto ng yung punto ng ating pinag-uusapan. Pero, meron namang nagsalita. Kailangan two-third vote ang kailangan ng senador para sa conviction. Hindi ko naman pwedeng sabihin ng mali or tama, pero kailangan mapag-usapan. Diba, nakukuha nyo naman yung punto ko siguro, no? Kailangan pag-usapan, kailangan ng malinaw. Ngayon, wala namang kahit sinong magsasabi ng expert na ito yung tama, Lodins, ito yung mali. Only the Supreme Court. Kasi sila ang highest court of the land. Diba? Walang pwedeng expert, political analyst, kung sino pa mang Concio Pilato, ang makakapagsabi na ito yung sundin natin, ito yung tama, ito yung nakalagay sa Constitution. Yes, yan yung nakalagay sa Constitution, pero hindi naman nata naka-indicate doon kung active or not active. Yan yung pinagdedebatihan natin ngayon. Yes, two-third votes. Anyway, bago natin problemahin yan, sige, pakinggan natin itong sinasabi ni Attorney Tranquil Salvador ng Dean Manila Adventist College School of Law and Jurisprudence. If prosecution cannot get 16, then Sara is acquitted. Ganun lang kasimple yon, Mima. Don't stress about it. Yeah, according nga din sa'yo, Charlie Wishki, pero where is the justice na kailangan natin? Pero, impeachment is an impossible dreams. Ayoko na ipaglaban yung punto ko. Ayoko na ipaglaban. Kasi parang ako din yung nahihirapan. Ako yung na-stress. Tama ka, Charlie Wishki. Two-third votes, stick dyan. 16, stick tayo dyan para hindi magulo. Ang kailangan na lang natin dito, makita yung boxes. Kasi minsan, yung impeachment, nakadepende sa pinapaboran mong tao. Kasi iniisip nila na si Sara ay malakas. Iniisip nila na si Sara Duterte ngayon ay may katiting na power pa. So I think, kaya nila ayaw ma-impeach. Kasi yung impeachment talaga, mga minamahal, parte-partihan lang yan eh. Hindi na yan for the truth.
Di ba? Sayang yung pinaghirapan ng ating mga kababayan para dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung hindi lang natin makukuha yung justice. Anyway, continue tayo. Says, the Constitution says it's two-thirds of all members. Napakaliwanag po yun. Two-thirds of all members. Two-thirds of all members. Again, two-thirds of all members. Kaso paano kung yung members na lang ay 22? So yun ba yung two-third? May pinaglalaban ako dito. May pinaglalaban ako. Pero ang member ng senador is 24. Pero yung nagpa-function, 22. So yung two-third nun is 15. 14 or 15 if I am not mistaken. This is provided for under Article 11, Section 3 of the Philippine Constitution. Ipinaliwanag ni Dean Tranquil Salvador III ang mga mahalagang probisyon ng saligang batas kaugnay ng mga usapin sa impeachment trial at ang kasalukuyang tensyon sa liderato ng Senado. Si Dean Salvador ay bahagi ng defense team sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Anya malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng botong two-third ng lahat ng miyembro ng Senado para maatulan o i-convict ang isang na-impeach na opisyal. Nilinaw nito na bagamat ang isang senador ay maaaring preventively detained o nakakulong habang dinidinig ang kaso o kaya naman ay nagtatago, hindi nito inaalis ang kanilang pagiging miyembro ng Senado. Ang tanging limitasyon ay hindi sila makakapag-participate o makakalahok sa mga aktwal na proseso dahil sa kanilang sitwasyon. Dinidinig ang iyong kaso, di ba? Yung isa naman, sinasabi nila, nagtatago. Yun ba? Okay, so babalik tayo doon. Yun ba ay hindi na sila senador? Senador pa sila. Ngayon, sasabihin natin na suspended ba? Okay. May mga usapin yan. Suspended ba? Dapat suspended. Kailangan lipasihan yan. Mahirap yung haka-haka. Dahil itinuturing pa rin silang senador, naniniwala si Dean Salvador na dapat silang isama sa kabuuang bilang o all members para sa two-third na threshold na kailangan sa impeachment conviction. Hindi siya sumasang-ayon sa pananaw na ang bilang ay dapat ibase lamang sa mga senador na present o nakikilahok sa paglilitis. Pero kasi ito, sinabi ng Constitution, two-thirds. Ngayon, ang ginagawa mo, Philip Cuenta, no, ang tanong mo sa akin, ay paano ko yung nag-participate lamang ay 22 dahil yung isa at large, tapos isa na ako. Sino lang ang pwede bumoto? Yun ang tanong mo, di ba? Babalik pa rin tayo sa sinasabi ng saling batas. Ayun ang aking pananaw. Iginagalang ni Dean Salvador ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua na dapat ang mga sumali lang sa paglilitis ang boboto. Anya, naintindihan niya dahil sila ay nasa panig ng tag-usi na ang gusto ay magkaroon ng conviction. You should not be surprised because they are prosecutors. Bilang prosecutor, ang gusto nila yung outcome nila. Di ba? Ang gusto naman ko nila, we cannot take it against them, di ba? Prosecutor sila eh. Gusto nila, siyempre, yung kanilang inuusig, ipakonvict. Kaya naman ang di ba? Kahit sa ordinary offenses, sa criminal cases, you cannot take it against them. You should not be mad sa kanila. Kaya lang, ganun eh. Kaya babalik tayo, tinanong niyo ko about the standing purpose. I will have to go back to what the Constitution tells. Iginiit niya na ang mataas na antas na ito ay inilagay ng mga nagsulat ng saligang batas para sa institutional stability at upang maiwasan na magamit ang sistema sa pamumulitika. Magampanan ng Senado ang kanilang trabaho sa kabila ng posibleng pressure. And that is the reason why they pegged it at a higher level. Kasi alam nila, kung kayo naman ay magtatanggal ng isang... Tama ka, Eric de la Cruz. Justice is blind. Justice is blind. Hindi ako dito pro conviction na. Syempre sila yung prosecutor, yung kailangan nila ma-convict. Ang akin lang naman dito, I cannot, paano ko ba to sasabihin? Kasi most of my viewers disagree with me. Lalo na Charlie Whiskey, I love you. I love you. Diba? Pero kasi, yes, law is law. Pero wala kasing malinaw. Diba? Na nakasulat doon, yes, 2/3 votes of 24 of all members. All members nga, lahat nga, miyembro. Kaso, however, yung nagpa-function is 22. So, 2/3 of all members na nagpa-function, yun yung magiging boto. Pero, kung dumating man yung panahon na hindi ma-impeach si Sara Duterte, yeah, go ahead.
Sige. Yan yung gusto eh. Yan yung nakasaad sa batas eh. Wala tayong magagawa. Sino ba ako? Diba mga, sino ba si Mima? Ano ba yung partisipasyon ko? Isa lang naman ang kabataang bumaboses dito. Public officer na may mandato ng tao, ang bayan at ipinuto. Katulad ng mga ganyan, meron din naman yung ina-appoint na constitutional bodies yan. Eh dapat ay yung hindi sila dapat maapektuhan. Meaning, hindi ma-weaponize yung system. And I think it's very important to take note that the two-thirds is to protect from political weaponization. Sa kanyang pananaw, ang mga usapin hinggil sa boto para sa conviction ay dapat idulog sa Korte Suprema upang mabigyan ng pinal na interpretasyon. Yan! Korte Suprema ang dapat magsalita dito. Supreme Court kasi kayo yung highest court of the land. Pero bakit wala kaming naririnig na sagot? Sa issue naman ng gulo sa liderato sa pagitan ni na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Sherwin Gatchalian tungkol sa kung sino ang dapat umupong Senate President o Acting Senate President, ipinaliwanag ni Dean Salvador na ayon din sa konstitusyon, ang pagpili ng Senate President ay nangangailangan ng majority of all members. Ibinungkahi ni Salvador na mas mainam kung ang mga mismong mambabatas ang maghahain ng petisyon sa korte dahil sila ang direktang apektado sa usapin ng voting thresholds at liderato. So kung yan, the Supreme Court Oh, yan. Isa pa din yan. Oo, yung Avellino versus Cuenco ba yun? Yun. Isa pa din yan. Kailangan nating malaman kung sino ba yung papanigan doon, kung valid ba yung quorum or hindi. Charlie Wishking, mahirap i-defend yan kasi nga 16 to convict. If they convict less than the Supreme Court can overturn the decision of the Senate. Well, I cannot agree or disagree with your thoughts, Charlie Wishking. But then again, I have my point. My point is, sino? Yung active members of all the members, diba? All the members. And anyway, hindi ako law expert, but hayaan natin sa Supreme Court na yung magsalita dito. Diba? Supreme Court can even be trusted. Tumo yan, Elabel. I agree with you. Diba? Paano yan? Diyos ko. Anyway, kain muna tayo ngayon kasi tanghali na. Gutom na tayo. Gutom lang to. Pengi po ako ng likes. I-likes po ninyo, mga minamahal. Bago tayo mag-end ng live, paki-like po ninyo, i-comment nyo yung pangalan ninyo at kung taga saan kayo. 'Di ba? Para nang nasa-shoutout natin kayo. 'Di ba? Erwin Amos, Irene Villanueva. Yeah, shoutout sa inyo. Can't even be trusted. Tama ka, Eric De La Cruz. Shoutout sa Perfect Complex, Rika Sibuchi. Wow, ano yan, Tagalawang? Lunchtime na guys. Thank you. Ay, si baby, anong niluto mo, baby? Niluto ng ating moderator na si Nel. Sige baby, kakain na tayo. Mag-end na ako ng live. I love you. Patricio, Miss Yunji from Sanbales, Fredelito, Vidane Dancheta, following your program, Eman Tanggol. Yan, shout out sa inyo. Baguio City Perfect Complex. Joey, ingat mga kababayan. Like ninyo ha.